Paano ba nasasabing nang lalait ka na? Pag maganda or pogi, chinito or chinita. Pero pag pangit, pinrito. Lagi sa isang tropa may bigay ka ng description. Itong si titignan na gang. Hello mga titos and titas ng mundo. Nandito na naman po kami. My name is Tito Dom. Tito Rog. And again, this is your Tito Rush. Pag-usapan natin yung about sa panglalait. Lalait. Lalait. Sino ba ng lalait? Mga laitero at mga laiterang mga tito at tita natin. Question ko kasi dyan, paano ba nasasabing nang lalait ka na? Constructive criticism lang naman yung sa amin eh. Pinaka-arte nyo lang. Pinaganda mo lang. Hindi, pag nanlalait ka ba, kailangan ba parang sinasabi mo siya direkta dun sa tao before ka niya masabihin na, nanglalait ka ng tao? Or pwede mong gawin yung panglalait ng, kunyari, pinag-uusapan nyo siya ng nakataligod siya. Nakataligod siya. So, ako yung team. Yung lalaitin yung isang tao na tulong-tulong ko yung brainstorming na pala. Ito mahirap sa ganyan, sa tropa-tropa na ganyan. Lagi sa isang tropa may ayun. Hindi agad makaagat. Dong, tingnan mo to. Kito ganyan. Nagbigay ka ng description. Itong si tingnan na gang. May technique doon. Ito, bibigyan namin kayong technique. Una, ako andito ang position niya sa right side, tumingin ka sa kaliwa. Tumingin ka ng konti sa harap, sa likod, tsaka mo tingnan. Hindi yung pagkasabi sa iyo, titignan mo na agad. Sana nilapitan mo. Oo. Parang, sana itinuro mo na rin. Wag direct ang line of sight. Kumaga, scan. Parang lang, tas dahan-dahan. Parang, or maglaglag ka ng gamit, kunwari. Lilimutin mo, tas pag pag-inat ka. Lamig, no? Mas tingnan mo sila. Ganon dapat. Hindi yung isang sabi mo pa lang, tinignan mo na. Wala. Nadami na rin ako. Napahamak pa tayo. Pero yun nga, kailan nga nasasabing ng lalaki? Kasi minsan, for example, ito na lang, may tropa ka, sabihin, Dom, tinan mo yun. Ayun nga yun yung nakakaba din minsan eh. Pag may bumulong na sa'yo, uy, tingnan mo yun. Malamang tumatawa na, nagpipigil na ng tawa yung kaibigan mo, or aabangan niya yung reaction mo, para pag ikaw yung nag-react, ikaw yung bigla niyang tatawanan na, ano mo? So, wala ka pa sinasabi, sasabihin na agad sa'yo, yung lalaki, sumasa ka pa. Para mapasa sa'yo yung delegado yan eh. So ngayon, siya mabuti, ikaw ang masama. Tsaka ba't ganon? Ang tanong, bakit tingnan mo? Di ba naman, pag tayo nakakita, uy, ang ganda nun uy, ang pogi nun, ay, ang tangkad. Nadi-describe mo agad eh. Pero bakit, uy, tingnan mo yun. Tapos pabulong pa. Ba't ko siya kailangan tingnan? Signal kasi yun. So gusto mo lang malaman kung may kasama kang masama ang ugali. Hindi. Or kung yung description niya, magmamatch siya iniisip mo. Hindi. Ipinapain ka sa demonyo. So ngayon, siya mabuti, ikaw masama. Pero minsan nga rin yan eh. Ang unfair. Sabihin natin, wala na, hindi panlalait to. May definition ng pangit, may definition ng maganda, pogi, di ba? Attractive. Tignan mo, for example, yun nga, pag definition lang na maitim siya. Pag doon mo sinabi sa pangit, nasa mga ugali mo, nalalait to. Pero nag-iiba yung description nun pag maganda, ay, morena, black beauty. Pag ganyan nga, pagka pangit. Hindi. Maligtan. Sa definition na pag maganda or pogi, chinito or chinita. Pero pag pangit, pinrito. Minsan nga naman, nagbibigay ka lang naman ng honest mong description sa tao. For example, ako, na biktima na ako ng ganyan na, uy, tinan mo yun. Siyempre, pag tinignan ko na nung technique na nascan mo na gano'n, dahan-dahan, tatanong mo ngayon, alin, yung maitim, or alin, yung gusto tong mukha, yung mga gano'n.
Alin, yung pilay. Pero, ito ha, yun pa, sasabihin, yun ang lalait. Ibabalik ko sa yung tanong. Anong bang description mo? Not knowing the person sa physical appearance lang, walang masama kung sasabihin mo yung totoo. Kunyari, may nakita kang pilay. Anong tatawag mo dun? Pilantod. May maling nangyari nung film. Di ba ang pangit pa? Pilay kasi siya. Ganon. Yun yung description nun eh. Uneven. Di ba? Ang hirap niyang i-describe. May mga description naman na honest ka lang. O kaya his stand is not ergonomically correct. Bakit din minsan natataon na kung sino pa yung sobrang lalakas manglait. Sobrang lakas talaga manglait. Usually sila talaga yung punong-puno din naman ng kapintasan sa katawan. Sila yung pangit din. Kung ano yung nilalait nila, parang sila din yun eh. Hindi lang din nila nakikita. Parang, di ko alam kung confident lang ba sila or way lang nila yon defense mechanism para unahan na kita. Laitin na kita kasi alam ko lalaitin mo. Kasi ganun din naman. Di sama-sama na tayo. Meron nga recently, di ba? Parang nag-trend sa social media. Hindi siya panlalait eh. Podcast, usapan, sharing ng idea. Pero yung about siya sa singit. Ang context daw, isa sa mga preference yata ng isang guy ay, poker pag nakita mo ang ganda niya. Yun na lang. Nakita mo, James maputi siya, pero ba't ganon? Yun. Item. Grabe! Hindi lang yun. Pero yung pa. Basta, lahat ng item na yung mga tagong part, which is parang nakakagulat daw. May certain expectation siya. Pag maganda ka, dapat makinis ka, malinis ka. Na parang pag hindi ganun yung nakita niya, matuturn off siya. Ganon. Madi-disappoint siya. Or eggy sa kanya. So, hindi siya part ng panlalait, pero parang magpo-fall siya doon kasi wala naman siyang karapatan. Nakakala ko ba mabait? Ayun yung nag-trend. So, sa mga comments. Parang, pero actually, yun nga yung... Pero, ang sa akin din naman, baka yung way ng pagkakasabi, masyadong degrading naman. Lalo na may kaharap pa siyang babae that time eh. Parang alam ko may kaharap. Magkaharap sila. Parang podcaster. So, parang nagkakainitan na talaga. Usually, ganyan. Pero, yun nga, kailangan din natin i-respeto yung mga preferences ng isa't isa. Ngayon, ikaw din naman, maging considerate ka rin. Huwag naman din sobrang harsh pag may kaharap ka. Parang respeto mo na lang din. Bigyan, parang benefit of the doubt na lang na baka maitip talaga kilikili nila. Baka yung kaharap mo, di mo alam. Siyempre, pag binitawan mo yan, masasaktan. Wala namang masama sa ganon. Kung maitim kilikili mo, wala tayong magagawa dyan. May kanya-kanya tayong preferences. Ngayon, kung meron yung isang tao, respeto na lang natin. Parang yun din, huwag na lang din natin siyang, wala ka namang karapatan. Hindi mo na kailangan i-pinpoint pa. Kasi it goes both ways eh. Meron naman sa babae, ayoko ng pandak, ayoko ng ganito. Akala nila wala lang yun, pero may ibang lalaking nasasaktan doon. Pag choose the right words, kung gusto mo talaga na i-emphasize yung preference mo. Okay? And alam mo, meron kasing certain words na you are aware na it's hurtful. At saka kasi insecurities minsan yun na iba eh. Parang kunyari, pre, ano bang inalmusal mo? Tae? Paborito yun isang tropa natin eh. Tapos, i-quote ko pa, meron siya paborito itanong eh. Ikaw pare, kung magiging hayop ka ulit, anong gusto mo? Ulit? So, hayop na siya. Para magpapalit ka lang ng itsura ng hayop. Magklaseng hayop naman. Kung mag-set tayo ng standards natin, meron ding standards yung ibang tao. Ngayon, pag share nila yung kanila, hanggang doon na lang. Pag binanggit niya, huwag mo na siyang husgahan na, grabe ka naman. Sino ka para sabihin niya? Preference niya nga yun eh. Kayo naman, na para may mga preference din kayo, huwag niyo na masyadong i-brag. Para pang pinahihiya niyo pa yung hindi pasok doon sa mga standards niyo. Ito lang standards ko. Straightforward. Ito gusto ko, ito ganito ko, ito ganyan ko. Yun lang. There are certain discussion kasi na pwede sa public and syempre, kung kayo lang magkakaroon. Syempre, pag may nakarinig na iba, hindi naman natin alam din kung ano yung magiging reaction. So, mangyari, either mapaaway kayo, di ba? O kaya balikan lang din kayo. Kasi
May kaklase nga kaming nung high school na may putok hanggang ngayon. Hindi niya alam. Hindi ko alam kung alam niya na o wala nga talaga pagsabi sa kanya. Bilang mga kaibigan din naman, minsan, kung may mga napapansin din kayong medyo off, or pwede niyo naman i-call out siguro kung sa hygiene or sa itsura. Ito, tandaan nyo, mas magre-reflect na may pakialam kayo sa isang tao kung maging honest kayo. Lalo na kapag sila na yung humihingi ng opinion. For example, bagay ba sa akin itong suot ko? Okay ba itong hairstyle ko ngayon? Straightforward mong sabihin. Iba naman kasi sabihin. Paano masasaktan siya? Mahal mo yung tao. Hindi nga eh. You can prove na mahal mo yung tao kasi nga, o sige, kung gusto mo talaga yung damit na yan, kung gusto mo talaga yung haircut na yan, wala kaming magagawa. It's your choice. Pero, I'm just reminding you na baka hindi siya ma-perceive ng ibang tao the way na napiperceive mo siya sa'yo or nakikita mo siya. So, baka pag lumabas ka dyan, may pagtawanan ka. Yun yung gusto kong maiwasan. Kaya sinasabi ko sa'yo, yung totoo. Hindi kita nilalait. May mga swerte lang talaga na nabiyayaan na kahit anong isuot, kahit anong hairstyle. Talagang bagay lahat. Pero pag dumating ka sa punto na kahit white t-shirt, hindi bagay sa'yo. Request ka na lang ng bagong hayop kay San Pedro. Antay ka na lang ng reincarnation mo kung naging hayop ka ulit. At saka siyempre, sa ilang taon yung magkasama ng kaibigan mo, ng kapamilya mo na kausap mo about doon, kung talagang close kayo, ang binibigay niya naman comment about this sa'yo, is love yun. Hindi kasi siya na parang gusto ka nilang pagtawanan. It's a concern. Pag totoong kaibigan, gusto kang pagtawanan. Oo. Gusto kang pagtawanan in a sense na nililigtas ka dito na natin pag kita mo yung tawa namin dito, lumabas ka 10 beses or matitriple pa yan pag lumabas ka. Yung ganong honesty, mapanghusga ang mundo natin. Lalo na sa mga Pinoy. Hindi maiwasan yan eh. So, since masayahin tayo mga Pinoy, lahat na lang hinahanapan natin na para pagtawanan. Totoo. Laitin. Kasi siguro yun na parang coping mechanism na lang din ng mga kunyari, may problema. Kesa mag-gel kayo. Tapos magkaibigan kayo. Light na lang tayo. Parang ito. Pinaka-lightero. Hindi. Ikaw, pati may kapansanan, hindi nakakaligtas sa'yo. Inaalalaglag na ako. Ang nasasabi ko na, ang group discussion ay private. Hindi yung ipo-broadcast nyo. Pero, jokes aside, i-consider din natin yung mafe-feel ng mga tao before tayo magbitaw. So, safe lang yan. Kung may hindi ka naman magandang sasabihin, sa'yo yun na lang. Keep it on your own. Or kwento mo sa tropa mo, kayo na lang, magtawa na. Baka naman kasi, sinabi mo sa tropa mo, syempre yung babalik na naman tayo doon sa binulong mo na, tapos tinignan mo pa, tapos tumawa ka. Pinaka nakakaloko yun eh. Yung bigla kang tatawa, tapos sasabihin mo, wala naman akong sinabi. Panginoon, ba't ka tumawa? Tinignan mo lang, tinawanan mo. So, yan. May mga natutunan kayo sa amin na mga palusot. Tandaan, hindi kayo nanlalait. Nagbibigay lang kayo ng honest and detailed description. See you next episode. Please like, follow, share, and subscribe. See you mga titos and titas. Good night.